Ang pelikula ay nagbukas sa panahon ng kalagitnaan ng dinastiyang Qing, na tila isang kapuspalad na yugto para sa China habang sinisimulan ng mga taga-kanluran ang kanilang pagsalakay. Si Prinsipe Dun ang pinagkatiwalaan para sa kaligtasan ng bansa, ngunit nahihirapan siyang depensahan ang pag-atake ng mga kaaway. Isang araw, siya ay inalertuhan tungkol sa biglaang pagsalakay ng 20,000 hukbo ng British, na nag-udyok sa kanya na tumingin sa labas upang siyasatin ang sitwasyon. Nang mapansin niya ang eroplanong British na lumilipad sa kanyang palasyo, natakot siya dahil ang kanyang hukbo ay walang angkop na armas upang harapin ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa ating bida, si Yang Luchan, na nakatakdang pakasalan ang isang dalaga, si Yu Niyang, mula sa nayon ng Chen upang matutunan niya ang estilo ng Chen Kung Fu. Gayunpaman, ang kasal ay biglang nag-ambala nang dumating ang nakatatandang kapatid ni Yu Niyang, si Zai Yang, na tila kakauwi lang pagkatapos ng maraming taon. Kasama niya ang magandang asawa ngunit pipi. Mukhang masaya ang lahat na makita silang nakabalik, maliban sa ama ni Zai Yang, si Master Chen. Nang gabing iyon, pinanood ng pamilya si Luchan na kumakain ng mga dahon. Naguguluhan si Yu Niyang, kaya ipinahayag ng kanyang ama na dahil sa mga kakayahan ni Luchan ay napipilitan siyang kumain ng marami dahil ang kanyang enerhiya ay nauubos ng kapangyarihang taglay niya. Ayon sa Master, si Luchan ay magiging ultimate Kung Fu Master kapag nakabisado niya ang estilo ng Chen Kung Fu. Upang ma-master ang estilong ito, ang enerhiyang pambabae ni Yu Niyang ay dapat na nakahanay sa kanyang enerhiyang panlalaki. Gayunpaman, nag-aalangan siyang gawin iyon dahil hindi niya gusto si Luchan. Kasunod nito, pumunta si Yu Niyang kay Luchan at binanggit ang mga patakaran tungkol sa kanilang kasal, hindi siya dapat makisama sa iisang kama at dapat niya itong tawaging master. Inosenteng sumang-ayon si Luchan sa lahat ng mga patakarang ito. Sa kabilang banda, si Zai Yang ay naguguluhan kung bakit ang matalinong kapatid ay ikinasal sa hangal na tulad ni Luchan. Bukod dito, nagalit siya nang malaman na ang kanyang ama ay nagbabalak na turuan ng estilong Chen Kung Fu ang tagalabas na tulad niya. Hindi niya maintindihan kung paano nakalimutan ng kanyang ama ang Copper Bell Prophecy na iniwan ng kanilang ika-10 Grandmaster. Pagkatapos ay isinalaysay ni Zai Yang ang kwento mula sa nakaraang henerasyon nang ang kanilang ika-9 na Grandmaster, si Chen Wangting, ay nagtatag ng Chen-style Kung Fu. Ayon kay Zai Yang, ang mabait na ika-10 Grandmaster ang nagsulong ng pamana na ito at ginawa itong popular sa buong bansa. Dahil sa estilong ito ay naging napakalakas ng angkan ng Chen kaya maraming tao ang gustong ma-master ito. Isang araw, binisita siya ng galit na monghe na may dalang malaking bag sa likod. Nagkunwari siyang mahirap, kaya pinakain siya ng mabait na Grandmaster. Pinahintulutan niya ang monghe na manatili sa palasyo ng ilang araw, nalabag sa kalooban ng kanyang mga mag-aaral. Ngunit isang araw, pinanood sila ng monghe na nagsasanay ng estilong Chen Kung Fu at pinagtawanan sila. Sa galit, ang mga mag-aaral ay naglunsad ng pag-atake, ngunit madali silang natalo ng monghe, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Buddhist monghe. Naintriga sa panlilinlang, nagtanong ang Grandmaster tungkol sa kanyang motibo. Tumugon ang monghe sa pamamagitan ng paghila sa lalaki mula sa kanyang malaking bag, na isa pala sa mga mag-aaral ng Chen. Ibinunyag niya na nahuli niya ang lalaki na nagnanakaw at nangaabuso sa mga babae sa kalapit na nayon gamit ang Chen-style Kung Fu. Bilang resulta, ang monghe ay naparito upang parusahan ang Grandmaster para sa kawalang ingat ng kanyang mga mag-aaral, ngunit nagbago ang isip niya matapos masaksihan ang kanyang kabaitan at katapatan. Gayunpaman, nagbabala siya laban sa pagtuturo ng estilong ito sa sinuman maliban sa pamilyang Chen. Naglagay din ang monghe ng tansong kampana sa labas ng pader ng templo ni Chen, na isinumpa na kapag natutunan ng mga tagalabas ang kanilang kung fu, isang malaking sakuna ang mangyayari sa buong nayon. Nang malaman ito, nabahala si Yuji na si Luchan ay magdadala ng kapahamakan sa angkan. Kaya iminungkahi niya na patayin siya kaagad. Kinaumagahan, sina Zai Yang, Yuji, at ilan sa kanilang mga tauhan ang humarap kay Luchan at naglunsad ng pag-atake sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ginising lamang nito ang nakatagong kapangyarihan ni Luchan, pagkatapos ay nagalit siya sa mga umaatake sa kanya. Nang malaman ito ng mga tagasunod, sinubukan nilang makialam, ngunit ang lakas nila ay walang sinabi sa taglay na lakas ni Luchan. Gayunpaman, nang makita niyang papalapit si Yu Niyang, bigla siyang huminto at nahimatay. Nang maglaon, nakipag-usap si Zai Yang sa kanyang kapatid sa pagtatangkang hikayatin siya na putulin ang relasyon kay Luchan, binanggit ang banta na idudulot niya sa pamilya.
Gayunpaman, iginiit niya na panatilihin ang kanilang kasal dahil iniligtas nito ang buhay niya noon. Sa pagdaan ng mga araw, ipinagpatuloy ni Luchan ang pagsasanay kasama si Yuniyang, dahan-dahang pinagbubuti ang kanyang estilo sa Chen Kung Fu. Ang eksena ay lumipat sa Britain kung saan ang isang lalaking nagngangalang Fang Zijing ay pumasok sa abandonadong pabrika na dating pag-aari ni Zai Yang. Ngunit ngayon, ang pabrika ay kinumpiska ni Duke Fleming mula sa East India Company kung saan siya ay may utang na malaking pera. Sa sandaling iyon, hinuli ng mga alapores ni Duke si Fang, ngunit inutusan sila ng kanilang amo na palayain siya. Pagkatapos ay inihayag ni Fang ang kanyang pagnanais na isagawa ang paghihiganti laban sa pamilya Chen, lumalabas na tila nawalan siya ng mahal sa buhay dahil sa kanila. Para dito, humingi siya ng tulong kay Duke na sinang-ayunan ng huli. Kinabukasan, sa templo ng palasyo, ang tansong kampana ay nahulog sa kisame at nagsimulang umikot ng napakabilis. Nagdulot ito ng takot sa mga taga-nayon dahil naniniwala sila na si Luchan ang dahilan at malapit nang mawasak ang nayon. Samantala, nakita ni Master Chen ang asawa ni Zai Yang na pinanunood ang lahat ng ito mula sa bubong ng templo. Nang kamprontahin niya ito, nalaman niyang siya pala ang gumalaw sa kampana at nagpaikot nito. Sa loob ng templo, pinigilan ni Zai Yang ang pag-ikot ng kampana na nagpakalma sa lahat. Pagkatapos ay nakiusap ang mga taga-nayon na paalisin si Luchan. Gayunpaman, nagpakita si Master Chen at sinabing ang pagbabalik ni Zai Yang sa nayon ang nagdulot ng kaguluhan. Inihayag din niya na nakikipag-ugnayan pa rin si Zai Yang kay Fang. Upang patunayan ang pagtataksil na ito, ang Master ay nagtakda ng labanan sa pagitan ni Zai Yang at Luchan na humantong sa matinding sagupaan. Sa unang ilang sandali, pareho silang pantay sa lakas. Ngunit sa isang punto, nagawa ni Luchan na suntukin siya ng napakalakas, na nagbunyag ng nakakagulat na paghahayag. Si Zai Yang ay may suot na exoskeleton sa ilalim ng kanyang damit, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng napakahusay. Ngayong nahuli na siya, sa wakas ay inamin niya na ayaw niya sa kung fu at sa halip ay naghahangad ng mga adhikain sa mekanikal na pagbabago. Sinabi din niya na ang mga pamamaraan ng kung fu ay hindi sapat upang pigilan ang mga mananakop mula sa kanluran. Inamin din niya na nakipagtulungan siya kay Fang dahil nangako ang huli na babayaran niya ang kanyang utang, ngunit hindi niya alam ang masamang motibo ni Fang. Sa sumunod na eksena, naghanda si Zai Yang at ang kanyang asawa na umalis sa nayon nang pigilan sila ni Yuniyang. Ibinigay niya sa kanya ang pamana ng pamilya at sinabihan siyang ibenta ito upang mabayaran ang lahat ng mga utang niya. Sa ibang lugar, si Fang ay pumalit sa posisyon ng Deputy Governor sa ilalim ng utos ng Zili General Governor. Ang dating gobernador, si Jiang Yanhao, ay nagnanais na magsampa ng reklamo tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Fang na ang East India Company ay nagbayad ng malaking halaga upang masiguro ang posisyon na ito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Zai Yang at ang asawa niya sa kanilang abandonadong pabrika sa Britain at nakita nilang nakaselyo ito. Hindi pinansin ang payo ng asawa, pumasok siya sa pabrika para lamang mahuli ng mga tulisan. Kasunod nito, ang mag-asawa ay dinala sa harap ni Fang na nag-utos sa mga tauhan na pahirapan sila dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon. Sinabi ni Zai Yang na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit pinigilan ng kanyang ama ang buong plano. Inihayag din niya ang tungkol kay Luchan, na dating miyembro ng kultong Divine Truth. Ang paghahayag na ito ay nagbigay kay Fang ng bagong plano upang ibagsak ang nayon ng Chen. Kakasuhan niya ang nayon para sa pagtatago sa isang kriminal dahil ang kultong Divine Truth ay dating grupo ng mga rebelde. Nang marinig ito, nag-alala si Zai Yang para sa kanyang bayan at nakiusap kay Fang na huwag saktan ang mga inosenteng taga-nayon, ngunit determinado ang huli na ipaghiganti ang pagkamatay ng kasintahan. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa gobernador ng Zili at ang kanyang mga sundalo, na nasa gitna ng pagsubok sa bagong kanya na ginawa nila para sa hukbong Chino. Ang armas na ito ay pinaniniwalaan na mas mahusay ng maraming beses kaysa sa mga dating armas. Ginamit ni Fang ang pagkakataong ito para hilingin sa gobernador na magpadala ng batalyon sa nayon ng Chen at wasakin ito gamit ang kanilang bagong sandata. Sa kabila ng pag-aatubili sa una, ang gobernador ay sumang-ayon sa panunuhol ni Fang. Nang gabi ring iyon, nakaranas si Zai Yang ng bangungot na may masamang mangyayari sa kanyang nayon. Bilang resulta, nagpasya siyang gumawa ng armadong glider na tinatawag na Power Wings upang magamit niya ito sa pagtatanggol sa nayon. Sa kabilang banda, ginugol ni Luchan at Yuniyang ang karamihan ng oras sa pagsasanay ng magkasama.
Sa paglipas ng mga araw, nagsimula siyang umibig sa kanyang maamo at inosenteng ugali. Minsan, nilabag niya ang sariling mga patakaran sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na matulog kasama niya sa kama at hiniling sa kanya na tawagin siya bilang asawa sa halip na master. Isang araw, dumating si Fang at ang hukbo sa nayon ng Chen at inilunsad ang mga bagong kanyan patungo dito. Ito ay nagudyok sa mga taga-nayon na tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Master Chen si Lu Chan sa tuktok ng bubong at tinanong kung paano nila haharapin ang kalaban. Nakapagtataka, ang ating bida ay nagmungkahi na kumain sila ng masarap na almusal at pagkatapos ay isuko ang kanilang mga sarili. Hindi tumutol ang master at inutusan si Yu Niyang na maghanda ng almusal. Patuloy na binomba ni Fang at ng hukbo ang nayon, habang nag-aalmusal sina Master Chen, Lu Chan, at Yu Niyang. Sa gitna nito, inutusan ng master ang dalawa na hanapin ang isa pang master, si Li Chen-kun, na pinaniniwalaan niyang makakatulong na baligtarin ang sitwasyon. Kasunod nito, lumabas ang tatlo, na nagkukunwaring isusuko ang kanilang sarili. Ngunit bigla na lang nilang inatake ang mga kalaban. Sa kabila ng pagiging tatlo lamang sa bilang, nagawa nilang pabagsakin ang daan-daang mga kaaway. Sa isang kritikal na sandali, kumuha si Fang ng baril at tinutukan si Lu Chan. Ngunit bago siya makapagpaputok, dumating si Zai Yang gamit ang bagong glider at binomba ang mga kaaway. Pagkatapos ay inutusan ni Master Chen ang mag-asawa na tumakas kasama si Zai Yang, habang siya ay balak na sumuko. Sa pagsunod sa kanyang utos, ang dalawa ay kumapit sa glider at lumipad, ngunit hindi nagtagal, ang glider ay naubusan ng gasolina. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Zai Yang upang mabawasan ang bigat, na nagpahintulot sa dalawa na tumakas sa lugar. Sa sumunod na eksena, nalaman natin na si Master Chen at Zai Yang ay nakakulong sa selda. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, humingi ng paumanhin si Master Chen sa kanyang anak, na nagpahayag ng pagsisisi sa hindi nararapat na panggigipit sa kanya na itaguyod ang martial legacy ng pamilya. Inamin niya na natakot siyang lumihis sa tradisyon, ngunit ngayon ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak, dahil pakiramdam niya ay higit pa ang nagawa ni Zai Yang kumpara sa kanya. Sa wakas, naresolba ng mag-ama ang kanilang sama ng loob, na nagbahagi ng emosyonal na yakap. Samantala, dumating ang mag-asawa sa palasyo ni Master Chen-kun, ngunit kailangan nilang labanan ang ilang miyembro ng angkan bago makarating sa kanya. Tinanggap ni Lu Chan ang hamon at nagsimulang lumaban, walang kahirap-hirap na tinalo ang lahat ng miyembro ng angkan gamit ang mahusay na abilidad sa estilo ng Chen Kung Fu. Nang malampasan ang mga hadlang na ito, ang dalawa ay pinayagang makita si Master Chen-kun. Ipinagtapat nila sa Master ang patuloy na suliranin ng kanilang nayon, na pagkatapos ay ipinadala ang isyong ito kay Prinsipe Don. Pumayag ang prinsipe na tulungan sila, ngunit dapat nilang patunayan ang kanilang sarili bilang mga tunay na Chen Kung Fu fighters. Para dito, nag-set up siya ng tunggalian sa pagitan ni Lu Chan at Master Chen-kun, malinaw na isang mahirap na laban. Determinado na iligtas ang kanyang master at ang nayon, pumayag si Lu Chan na lumaban. Naganap ang matinding tunggalian sa pagitan ng dalawa, at sila ay mukhang pantay na malakas. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng mahigpit na labanan, ang lakas ni Lu Chan ay nanaig at nagawa niyang talunin si Master Chen-kun. Sa tagumpay na ito, nag-utos si Prinsipe Don ng masusing pagsisiyasat sa nayon ni Chen. Pagkatapos ay pinalaya niya sina Master Chen at Zai Yang matapos pabagsakin si Fang pati na rin ang kanyang mga tauhan. Sa huling eksena, bumalik sina Lu Chan at Yu Niyang sa kanilang nayon kung saan muling nagsama-sama ang miyembro ng pamilya. Sa wakas ay tinanggap si Lu Chan ng lahat ng mga taga-nayon, na ngayon ay itinuturing siya bilang bagong Chen-style Kung Fu Master. Sa kabilang banda, si Duque ay pinatalsik sa East India Company matapos masangkot kay Fang. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa Britain, sa halip ay hinuli niya si Fang at dinala siya sa kanyang misteryosong institusyon upang maisakatuparan ang pananaliksik sa hangganan ng tao. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.